Ang sambayan ng Pilipinas ay nagdadalamhati ngayon sa biglaang pagkamatay. Biglaang pagkamatay ng karir ni General Torre. Ang sasama ninyong lahat. Bakit ninyo sinibak? Bakit ninyo tinanggal ang pinakagwapo, pinakamatipunong Chief PNP? Oh, binanggit mo pa Pangulong Bongbong Marcos sa SONA. Bagong kampiyon. Tapos ganito lang din pala ang gagawin ninyo. Si General Torre ay malinis namang magtrabaho. Kahit na mukhang libagin, pero malinis naman eh. Nagawa nga niya yung gusto ninyong gawin. Huliin si Kibuloy in a heartbeat. Tapos, pinapaladkad niyo si Pangulong Duterte. Bakit naman pagkatapos niyong paghinabangan? Bakit naman pagkatapos ninyong binagyan ng kapangyarihan ng pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police? Ganito na lang kaninyong mga ginawa. Mga walang puso, mga walang kaluluwa. Wala kayong utang na loob. Oh, ito ba? Ito ba ang sinasabi ninyong dahilan? Kaya sinibak niyo ako. Panoorin ko nga. Hindi ko nilagyan ng sounds kasi baka may copyright. Ito ay kuha sa Tuguegarao City nang naimbitahan daw siya na paging panauhing pandangal. Tignan nyo nga, meron ba siyang ginawang masama? Oh, pasok. May bling bling bling. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, umiikot-ikot, nag-stand pa. Wala namang masama. Pinakita lang naman ang talent ng kapulisan natin. Tapos, meron pang isa. Isa, patrol car. Dalawa. Isang batalyon ang kargat, naka-full battle gear. Kailangan nilang protektahan ang pinakamataas na opisyal. Wala namang masama. Okay, tuloy. Uy, ayan na siya. Ano ba yung sasakyan niya? Range Rover? Baka galing kay Diskaya. Okay, wala namang masama dyan, oh. Bastang presidente lang. Oh, PIP yan. Kaya dapat ganyan. Oh. 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 Oh, kita nyo na. Ang gwapo. Mukha nga lang libagin pero gwapo. Oh, tignan nyo kung makangiti. Ngiting aso. Oh, di ba? Apakatikas. Tapos sisibagin nyo lang ng ganyan, lalamayan ko yan. Di ba? Ano ba kasi ang sabi dito? Sabi kasi dito,
Oh, speculations are swirling that former PNP Chief General Torre III was removed from his post after allegedly showing off power and acting like the country's president. Ay, naggusto lang presidente ng Pilipinas. Ganon? Hindi naman siguro. Bakit ba? Ano bang masama sa ginawa niya? Ayon dito, a circulating video shows Torre riding a Land Cruiser. Ay, Land Cruiser pala yun. Tanong natin kay Diskaya. Mas expert yon. With blinkers. Ay, bakit? Hindi ba pwede ang may blinker? As he attended the Pavorolan Afi Festival in Tuguegarao City as guest of honor. Masama doon, di ba? Wala naman. Sabi dito, under the law. Ay, under the law, may nilabag na batas ang gwapong general. Only the president, ay, vice president, ay, Senate President, ay, House Speaker, ay, and Chief Justice, ay, are allowed to use blinkers on official vehicles. Ah! So, hindi lang pala siya nag-asta presidente. Nag-asta siyang vice-presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice. Ay, kinuha niya nag-asta pala na opisyal na mga pinakamataas na opisyal sa bansa. Ayun lang. Pero, itong mas guwapo, ayan itong mas guwapo na si John Vic, pero chismoso ang guwapo. Meron siyang pahayag. Tingnan natin yung part na ito na pahayag niya kasi merong clue dito kung bakit tinanggal si Torre. Hindi man nila sinabing diretsahan pero may iintindihan natin dito, mga ka-Torre. Panoorin. President Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief. Difficult daw, but necessary. Nung tinalaga mo dyan, hindi naman difficult. Pero bakit ngayon kung tatanggalin mo na, difficult na? Ay. Police General Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. Sabi, yung mga kapulisan, yung mga sundalo, etc., yung mga tauhan niya, sumusunod daw sa batas. Lagi. So, ibig sabihin si Torre, may nilabag na mga batas, kaya tinanggal. Akala ko ba, magaling. With the recent developments, the President was presented with the facts, and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCON as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Direl, tinanggal sinibak na buwento. Baka malagya kayo. Pagkatapos yung panginabangan yung pogi. Ganun na lamang na sinibak ninyo. Kakapal ng bubo ninyo. This was not an easy choice, but it was not an easy choice. It was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet. Ay, dapat unified daw. So, ibig sabihin, itong si Torre, hindi nakiki-unify. May sariling desisyon. Ganon? Ay, may sariling desisyon. Wala ba akong nakitang, gwapo at maganda, na adik? Pangit, lahat yan. Torre,
Magsumbong ka sa 911 ngayon. Pinagsitibak ako. Pwede ba kayong rumisponde? 5 minutes. Sige na, please. particularly those responsible for delivering security, peace, and order. Oh? The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre. Ay, pinaabot na lang yung pasasalamat. Hindi man lang nagbigay ng sarili niyang statement. Sibakin nyo na. Tapos sabihin nyo salamat. Ganon. As his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. So hindi safe ang mga Pilipino sa panahon ni Torre. Ala! May mga crumbs na binibitawan kayo naman. Di nyo na lang diniretso. Walang kwenta si Torre pagtungkol sa krimen. Yung pinagmamayabang ng 911, 5 minutes respond, walang kwenta. Kasi nagdemo ba naman siya nawalan ng kuryente. Nawalan ng signal. Bobo. Ang taas kasi ng pangarap ng unggoy na yan eh. Tingnan nyo, ang yabang-yabang. Ano ngayon? Ang problema dyan, ang daming mga kaso ni Torre at sigurado yan marami ang parating. Paano yan, Torre? Mag-isa ka na lang. Wala nang gobyernong tutulog sa'yo. Paano yan? To this end, the President has directed the incoming PNP Chief. Pero on a serious note, marami ang nagbubunyag, sa totoo lang, na nawala na yung Torre na yan, na mayabang na yan. Pero, mas nakakatakot, alam naman natin na hindi stable yung na yan, yung presidente na yan. Anong pruwebang hindi stable? In the first place, tinalaga niya yung Torre na yan at yung PNP tapos ngayon tatanggalin. O diba, hindi stable. Dahil sa hindi pagka-stable ng utak ng presidente ng Pilipinas ngayon, baka kung saan niya ilagay yan. Baka ipalit niya kay Remulla. Delikado. Oy, ikaw na nagpe-press con dyan. Baka palitan ka. Baka palitan ka ni Torre. Hindi natin alam. O baka ilipat lang yan sa ibang posisyon. Yun yung nakakatakot. Baka doon lang siya sa likod. Hindi nakikitang gumagalaw yung kanyang galamay. Yung tahimik lang na nagtatrabaho, yan si Mark. Ay, hindi pala. Yung tahimik lang na nagtatrabaho sa likod ng camera, na siya pala yung ulo. Baka gagawing maging private yan. Ikaw na lang yung maging private investigator natin. Huwag ka lang dyan sa camera. Kasi ang pangit mo dyan na magsalita. Dito ka na lang. The same sahod. May mga perks, may mga bonuses ka pa. Ganito ang gawin mo. Ganito lang ang gawin mo. Maghunting ka lang ng maghunting ng mga vloggers na against sa administrasyon. Tapos, hantingin mo kung saan nakatira. Tapos kasuhan natin. O kaya, gawa natin ng mga kaso-kaso ganyan. Tapos huli natin, kulong natin. Baka nakakatakot din nyo. Ano sa tingin ninyo? Ililipat ba tong si Torre or ano?